And he said to them all, "If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me." Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Amen. Pari na po kayo magsiupo. Hindi po minsan na atin po itong sinubukang aralin ang mga talata po ito mula sa Luke 9, yung mga requirements ng Panginoong Hesus, yun yung pong naalala sa kanyang mga disipulo. Sa hapon pong ito, ating pong pagtutuunan ng pansin, isa lamang po sa kanyang mga requirements sa ating pong nalalapit na pagdako at pagganap ng banal na hapunan. Atin po doong titignan kung paano kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So ang krus po ay isa sa maaari nating sabihin na isa sa may pinaka significant symbol, significant in terms of pagkakakilala, notoriety sa ancient history, maging sa panahon po natin. Nung panahon po ng pamumuno ng imperyo ng Roma, tens of thousands were executed upon crosses. And ito po ang tinuturing hindi lamang po ng panahon nila, bagkus pati po higit lalo na ng siyensya ng panahong ito, to be the most excruciating way to go. Thousands, 10,000s of people during the rule of Rome suffered the most disgraceful, the most excruciating pain, the excruciating death na matatama sa ma-experience ng isang tao. Pinaka mahirap na pagpatay na inimbento rin po ng tao. Crucifixion was not merely a sentence. Kung meron pong itsura ang kahihiyan, kung may itsura po ang sakit, kung may itsura po ang matinding pasakit, yun po ay ang krus. It is shame incarnate, pain personified, and humiliation engraved, hindi lamang po sa kahoy na krus, bagkus sa mga laman ng mga taong ipinako dito. Yet amid the countless condemned, one stood apart. Isang krus lamang po ang dapat nating tignan. Out of thousands, that one towered above the rest. Hindi po dahil sa napakaganda ng kahoy na ginamit doon o yung mga pako na pinampako. Hindi po dahil sa kung ano man meron sa krus. Why did that cross stood apart? Is because for the one who hung there. At yun po yung Panginoong Hesus. That old rugged cross, it might be splintered, marahil it is blood-stained, it is despised. It was lifted up on a hill, and it was lifted as the hope for the world. Amen. Ito po ay simbolo ng kawalan ng pag-asa, but because Christ was crucified in there, it became the symbol of our hope. Amen. Ito po ay instrumento ng mga Romano sa kanila pong pagiging malupit. But sa pamagitan po ni Kristo, it became a symbol of love, a symbol of grace, a symbol of mercy. Ito po ay kanilang instrument of cruelty, but God used it through Christ as an altar for redemption. Hindi po, His cross was not the end of a rebel's life. Nung pinako po ang Panginoong Hesus sa kanyang pong krus, it doesn't mean that a rebel ended his life and a rebel's life was ended. It was the beginning of eternal life. Sa lahat po ng mga mananampalataya kay Jesus na napako sa krus. At hindi lamang po yun effective that time, it echoed throughout this time until today. It shook the foundation of hell. And it flung open the gates of paradise sa pamagitan po of that redemptive work of the Lord Jesus Christ. All of us, na tayo po ay mga tunay na ligtas, were given the opportunity, given the privilege to be sons and daughters of God, and to be declared citizens of heaven.
Ngunit hindi po itong krus na ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Because of this cross, and on its shadow stands myriad others. Dahil po sa redemptive work of Christ, mga kapatid, milyon o bilyong mga krus ang itinayo sa likod nito. Dahil dito, ngunit ito po yung mga krus that are, but these crosses were not wooden relics. Ang mga tinutukoy ko po ay mga krus that are made of transformed lives. Again, yung mga krus na tinayo po because Christ was crucified on the cross. These are millions, if not billions, are not made of wooden relics, but they are made of transformed lives. At sa ating pong teksto, may kita po natin ang panawagan, ang utos ng Panginoong Hesus mismo. And part of the requirement of being a disciple, ano po ang sabi ng Panginoon? To take up your cross daily. Amen. At yun po ang magiging title po ng ating pag-aaralan sa hapong ito. To take up our cross daily. At sa ating pong nalalapit na pagganap po ng banal na hapunan, we will commemorate the death of Christ on the cross na kanyang pong binata. But before that, let us be reminded na tayo rin po ay may krus na dapat pasanin. We ought to be reminded at this moment of the cross we are personally called to bear. So first point po natin, we are called. There's a calling. So notice with me the call. Ang Panginoong Jesucristo po mismo nagsasalita at ito po ay kanyang panawagan. So first and foremost, this call is a command. It is a command. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, take description niya sa kanyang mga disipulo, they take up His cross. Hindi po siya nagsasuggest. He was not speaking softly. He was not whispering. He was not suggesting. But He was commanding. Ang tawag po sa verb tense na gamit po dito sa Greek ay aorist imperative. Ang ibig sabihin po nito, yung paggamit po nito, ibig sabihin, kumpleto. Nung sinabi pong take up, hindi po nag-leave ng any room for debate. Wala pong call for action. Ang paggamit po ng Greek po dito ay nagpapakita that this is a decisive and once for all action. Wala tayong kailangang idagdag o ibawas. This is not a gentle suggestion, not a mild recommendation. Dahil po sa sa expression na ginamit, it is not an optional guideline sa mga mananampalataya. This is not an optional guideline for the Christian life. Ano po ito? Mula po sa Panginoong Jesucristo mismo, it is a command. Amen. And because this is a command, at dahil po doon sa tense na ginamit, it is clear, it is urgent, and it is non-negotiable. Amen. Ito po, nung sinabi po ng Panginoong Jesus, suggesting na kung ano po ang requirements to be a disciple, hindi po ito isang motivational speech. Hindi po ito flexible terms. Hindi po ito a flexible invitation. Again, it is not a suggestion among options. Wala pong negotiation na maaaring gawin. The Lord Jesus Christ defined it. He declared it. And He's demanding it. There's no room for debate. Walang allowance for delay. At wala pong excuse for denial. Ito po ay utos. We are commanded to take up our cross. Kung tayo po yung mga tunay na mananampalataya, that is a command. Amen. This is a command hindi lamang po kung kanino, but from the King of Kings Himself. Amen. And when the Lord speaks, hindi po ba pinakita niya, nung siya po ay nagsalita,
yung bagyo ay nakinig. At yung maalon na dagat ay tumigil. When the Lord speaks, the sky listens. When He commands, the sea obeys. Kaya nga po, we cannot ignore this command. To ignore this command ay hindi lamang po pagiging passive. If we ignore the command of the King of Kings Himself, it is a rebellion. We are called, we are expected to carry our cross. And to delay this command is to deny it. And to soften it is to subvert it. So nakita po natin, Christ, it is a call from Christ Himself. And this call is not, hindi po pagmamakaawa, but a command. Now notice with me that this call is comprehensive. Ang ibig sabihin po natin sa comprehensive, hindi po nag-alatsamba kung sino, kung para kanino. But through the Lord Jesus Christ, malalaman po natin specifically para kanino ito. Ang sabi niya po sa unang part ng verse 23, sa kanyang statement mismo, if any man. Hindi lang po basta any man, ngunit sinabi niya po, any man will come after me. Hindi lamang po basta kung sino, but specific people who comes after Him. So ibig sabihin po, this cross-bearing is not just for anyone, not just for any man, but for everyone na nagsasabi na Diyos nila si Kristo. Na si Kristo ang kanilang tagapagligtas. This any man refers to all who profess to be disciples of Christ. No exception, no exemption, no exclusion. Lahat, period. Ito ang mga tawag na po ito, hindi lamang po para sa mga apostol, hindi lamang para sa mga hindi lamang po para sa mga preachers, sa mga pastor. No one is beyond the reach of this command. It spans across the entire church of all ages. Ito po yung utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo in the first century. The first century Christians, utos din po sa kanila hanggang sa panahon po natin. The elders, the pastors, deacons, ministry leaders, at kahit po yung mga miyembro na kababaptize lang. It stretches beyond the walls of the church building. Hindi porket ikaw ay isang business owner, exempted ka na dito. Hindi porket ikaw ay boss, exempted ka na dito. Hindi porket ikaw ay empleyado lang, exempted ka na dito. Student and teachers, executive and employees, young and old, male and female, rich and poor. Lahat po ay sakop nito. Kung ang taong iyon ay disipulo ni Kristo. Kung ang taong iyon ay sasabing siya ay mananampalataya, siya ay ligtas, then this command is for you. You belong to those na inuutusan. It doesn't matter if you're a spiritual giant or someone quietly growing in grace. The command is the same. If you claim Christ as your Lord and Savior, then this is non-negotiable. Ang utos na ito ay para sa iyo diretso. Hindi para sa katabi mo, hindi para sa nasa harap mo, kundi para sa atin mismo. Wala pong exemptions. Wala dahil mataas ang kanyang kalagayan magiging excuse. There are no excuses. It is the call for every believer. Now notice po mga kapatid, the Lord Jesus Christ did not say take up a cross. Hindi niya po sinabing take up their cross. But rather a personal pronoun po ang ginamit. Take up His cross. Kung atin pong gagamitin in a second person, kung yung kinakausap mismo, yung sinasabihan to take up His cross, magiging take up your cross daily. Ang magiging kataga. If you put it in a second person form, so makikita po natin that it is customized. Ang ibig sabihin po natin,
This call is a personal call. Hindi po ito isang general directive. Yes, all of us are called to take up our cross, but this is a personal call. Hindi po tayo pare-parehas ng pagtawag. Hindi po tayo pare-parehas kung saan tinawag. At hindi po pare-parehas ang ating krus na papasanin. But rather, again, it is personal. It is particular. It is precise. Hindi po tayo inutusan to bear others' cross. Amen. And we are not to mimic kung paano nila binibear yung kanilang cross. Again, this is a personal, particular, precise call. Ano po ang sinabi sa atin ng Panginoong Jesus? To embrace your own distinct calling. Siyempre, hindi po ito literal na reenactment of the crucifixion of Christ, katulad po ng mga ginagawa ng tao sa Pampanga o sa iba pang mga lugar. Nor attempting to share in the redemptive work of the Lord Jesus Christ, because only Him can accomplish what He accomplished. At ang kanya pong ginawa ay kumpleto na, hindi po kailangan ng ating tulong. It is about embracing the unique calling na itinalaga po ng Diyos para sa ating buhay. Hindi lang po basta calling, later on malalaman po natin what the cross signifies. Kaya po sa buhay Kristiyano, sa iglesia, sa buhay mananampalataya, there should be no place for comparison. Hindi mo pwedeng sabihin, mas tapat naman ako sa kanya, bakit ganito nararanasan ko? But that is because it is your own cross to bear. There's no place for comparison. And also there is no room for complaint. Bakit po? Katulad po ng mga tao sa first century, ng mga mananampalataya sa first century, they face martyrdom. Maaari, hindi natin alam what awaits us. We may face martyrdom, or we may even face loneliness, katulad ni Jeremiah. We may be burnt at stake, or you may be refined in the fire. You may lose your head, katulad ng maraming mga Kristiyano, or you may lose your own dreams. Marahil ang nais ng Panginoon sa iyo ay laban sa nais mo, sa iyong pangarap. You may lose your comfort, or you may lose applause. Mawawala yung iyong fame. Hindi magiging maganda yung tingin ng tao. What this call meant to you is something only God knows. But know that these are not generic calls. Ang tumawag po at ang nagtalaga kung ano pong mangyayari. What kind of calling and what kind of cross is this is God alone knows. Because these are handcrafted, tailor-made, form-fitted. At ang nagdisenyo po nito ay ang Diyos at ang Diyos mismo. Who had intended it? God and God Himself. And He designed it for you and you alone. So there should be no room for comparison. There should be no room for complaint. Ba't ka magrereklamo kung ang Diyos mismo ang nagplano nun para sa iyo? Ba't mo hahanapin kung ano yung pinlano ng Diyos para sa iba? Hindi ba God knows what's the best for you? So we see here, this is a call. Hindi lamang po ito call, but rather ito po ay utos. At ang utos na po ito ay para po sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga nagsasabi na tagasunod ni Kristo. At ang tawag na po ito ay specific for each and every one of us. Now notice what we are being called to take up. We are called to take up something that is personal. And ano po yun? Sabi po ng Panginoon Hesus Kristo, take up His cross. So when Jesus Christ said,
So notice po, number 2, the cross. When Jesus Christ said, bitbitin mong yung krus, wala pong nagtanong sa mga alagad, wala po tayong mga mababasa sa ating pong binasa mula sa mga alagad na kanila pong tinatanong na symbolically lang ba to? Symbolically po ba ang iyong sinasabi? Anong klaseng krus po ba ang tinatanong nyo? Yung kapitbahay ko po ba? Kaklase ko? No one wondered kung ito po ay talinhaga sapagkat alam po ng mga tao nung panahon na yun na pag sinabing krus, ang ibig sabihin po na kamatayan. Pag sinabing krus, ibig sabihin po na kahihiyan. At pag sinabing krus, ang ibig sabihin po na dulo na, hantungan. So they knew that the cross was not a charm. Alam po nila kung anong sinasabi ng Panginoong Hesus. Hindi po ito maliit na krus, rosaryo, or any form of cross na pwede natin isabit sa ating katawan. Alam nila na literal na krus ang sinasabi ng Panginoong Hesus. This cross that Christ was referring to is not a charm, hindi isang keychain, but rather it was a curse. It was not for sentiment. It was for sentencing. The cross was not an ornament. It was an execution. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus na magbitbit kayo ng krus sapagkat ipapako ako sa krus upang ako'y inyong alalahanin. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, pag kayo'y sumunod sa akin, kayo'y mamamatay. You are dead man walking. If you follow me, it means death is on your door. If you follow me, shame is after you. And if you start following me, it is the mark of your end. Kung ang krus po sa panahon nila, ang para po sa atin, yun po yung silya electrica. Pag sinabi natin silya electrica, alam po kagad natin ang ibig sabihin nun. Bitay, hatol, pinakamasama ng pinakamasama yung inuupo dun. And in that sense, in that context, alam po natin, hindi po decoration ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Nung kanya pong sinabi yung krus, literal na kanya pong sinasabi kayo'y mamamatay. Kailangan nyo mamatay. As Pastor John MacArthur explains, Jesus wasn't speaking about some mystical idea of bearing difficulty. Hindi lamang po hirap ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Para po sa mga nakarinig sa Kanya, sa mga disipulo, kanila kagad naunawaan that the cross was a symbol of death. And to take up the cross was to put oneself on a path of suffering, shame, rejection, and even martyrdom. So ano po ang ibig sabihin ng krus? Na sinasabi po ng Panginoon Jesucristo sa mga talatang ito. First and foremost, it meant concession. Ibig sabihin po, if you see a person carrying the cross, that person has conceded. Tinanggap niya na yung hatol sa kanya. Kanyang bibit-bitin yung krus hanggang doon sa punto na kanyang pagpapakuan. To carry your cross is to say, you agree with the verdict. You concede to the judgment. And in our case, sa mga disipulo ni Kristo, to concede to the judgment of heaven. Na lahat tayo'y tinimbang ngunit kulang. Lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And hindi po tayo makikipagdebate sa Diyos. We will not argue about any good thing that we do. For us to carry the cross is to recognize that we are guilty, that we are condemned, at magpasakop in the sovereign judgment of God. Ang ibig sabihin po, to carry one's cross is to look upon oneself and say that we are unworthy.
We are undone. At wala po tayong may papakiusap na pwede po natin gamitin from us. O pa'y pakiusap sa Diyos na bawasan o alisin ang sentensya. We cannot protest. We have no alibi. And in our case, sa mga disipulo ni Kristo, if we concede to the judgment of heaven, isa lamang po ang ibig sabihin nito. We only cry for mercy. Nung panahon po ng mga Romano, ng Imperyong Roma, when a man was sentenced to crucifixion, hindi po tinatago yung sentensyang ito na nakasulat lamang sa kanilang papyrus sa papel. But rather it was made visible. It was made public. Kaya po sila pinapabitbit ng kanilang krus upang ipakita sa lahat ng tao na ang taong ito ay makasalanan. He is guilty. He is condemned. And that he deserves his judgment. And when Christ tells his followers to take up our cross, ito po'y pag-aalis na anumang mga tingin natin, pwede nating gamitin upang maging panlaban. Pwede nating gamitin sa ating sarili ng mga argumento laban sa Diyos. If we take up our cross, it is to say, it is to bow down before God and say na tama ang sentensya ng Diyos, na ako'y makasalanan, na ako'y karapat-dapat patawan ng parusa. To carry your cross is to begin your journey. Ano po ang journey ng isang Kristiyano? Not with dignity, but with desperation. Kaya nga po nagkakaroon ng easy believism, sapagkat hindi nila nakikita yung tunay na kung anong kalagayan nila. To be saved is not just to believe about facts, but to see who we truly are and what we truly need, and that is the Lord Jesus Christ. Ang tunay na ligtas started their journey with desperation, saying, I have nothing to bring, O Lord, nothing to prove, and nothing to claim. Katulad po ng publikano sa Luke 18, ang atin lamang pong mahihiling at may panlalaban, if I may say, is asking God to be merciful for us, for we are sinners. Katulad ng publikanong dinadagukan ng kanyang dibdib. Ano po yan po ang ibig sabihin for us to carry a cross. Hindi lamang po yun. A cross meant chagrin. It meant chagrin. Ang nice po nating sabihin, it meant humiliation. Hindi makita. It meant humiliation. Ang krus po hindi lamang po simbolo ng sakit, ng paghihirap, but it is a spectacle of shame. Ito po ay napakalaking skandalo kung ang iyong kapamilya ay nasentensyahan ng pagkapako sa krus. Malamang viral ka. Yung buong pamilya niyo pwedeng ma-cancel sa panahon natin. It was so humiliating. Ano po ang ginagawa ng pamilya ng mga pinapako sa krus? Kanila pong pilit na binubura sa kanilang history, in their family tree, that person. Sapagkat ano po ang ibig sabihin nun? Pag nakita kang nagbubuhat ng krus, ikaw yung pinakamasama sa pinakamasama. Wala kang kwenta. You are the scum of the society. Isa kang kriminal. You're a reject. Walang kanais-nais sa'yo. To walk with a cross on your back was to walk with the jeers of the crowd ringing in your ears.
Hindi sapat na yun ang ang tingin ng tao sa iyo habang ikaw'y naglalakad patungo sa lugar of execution. You will hear the crowd mocking. Hindi lamang po yun, binubugbog, sinasaktan, dinuduraan, pinapahiya. Sapagkat ganun po kadungis yung tingin sa mga taong may bitbit na krus. Ikaw ay isang disgrace. And because ganun po ang tingin nila, they strip them while they walk, they mock them, they spat upon them. And if you are carrying your cross, you are an object of contempt. At ito po ang binata ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Hebrews 12:2, despising the shame. Sabi po doon, kanya pong naranasan din this chagrin. Ito pong kahihiyan na ito. Ngunit kanya pong minaliit. If I may say, the Lord Jesus Christ was not deterred. Hindi po siya napigil ng kahihiyan na ito. He was not deterred by the shame and humiliation associated with crucifixion. But rather, kanya pong nakikita ito na maliit kumpara sa kanyang i-accomplish if he endures the cross. At ang sinasabi po ng Panginoong Jesucristo, this is the same humiliation, same shame, same thing that His followers should be enduring. Hindi po tinatanghal ang mga mananampalataya, hindi po tinatanghal yung mga tagasunod ni Kristo, hindi dahil masama yung kanilang ginagawa, but because no servant is greater than his master. So because they ridiculed Christ, kung tayo po yung mga tunay na tagasunod ni Kristo, we expect to be ridiculed. We expect to be ridiculed. Kutsain. We expect to be misinterpreted. Expect to be hated. Hindi dahil masama ang ugali, ha? Ang mga tagasunod ni Kristo ay kamumuhian sapagkat tayo po dapat ay nagsasalita ng katotohanan. And for the truth, we will be hated. May mga relasyon na mapuputol sapagkat ikay naging Kristiyano, tagasunod ka ni Kristo. Ikaw ay magiging i-outcast sa isang grupo. Tayo ay tatawagin ng mga old-fashioned, backward, bigots. We will be labeled names. We will be mocked for our conviction. Tayo po ay uusikin sapagkat tayo tagasunod ni Kristo. Pagka may party ng linggo, kaya naman pagka may mga gatherings na katapat po ng gawain, tayo hindi pupunta. Anong tatawagin sa'yo? KJ. Pero KJ ba kayo? Sasabihin ng mga mahal nyo sa buhay, pag meron kayong mga gatherings, ang tawag dito, reunion na paglinggo, sasabihin, walang pakisama. But that doesn't scratch the surface of what shame awaits for us, for those who bear their cross. To carry the cross today is to feel humiliation. Sapagkat tayo, we will not be welcomed sa mundong ito. We will not be welcome in groups because what we have and what we believe on goes against them. Sabi po ni Pastor John MacArthur again, taking up your cross is to suffer the worst man can do to you. At bakit po? Especially yung mga first century Christians, they have suffered worse. They have suffered the worst things that man can do to them. At bakit po?
for the sake of being faithful to Christ. Ilan sa atin makakapagsabi that we have experienced even the bad, kahit hindi pa worse, because we follow, we are faithful to Christ. O iba sa atin, hindi nakakaranas, hindi nakaka-relate sa suffering, hindi nakaka-relate sa shame. Why? Because we are unfaithful. Ang iba sa atin, mas inuuna ang ibang bagay. We fail to obey this command if we do that. For the sake of being faithful to Christ, sabi ni John MacArthur, ang mga tunay na mananampalataya will suffer the worst men can do to them. And yet, kahit po kahiya-hiya tingin ng mundo, there is glory in this shame. Katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 6:14. Sabi niya po, God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. Ano po yung kanyang kaluwalhatian? Kung siya po'y magyayabang, kung siya po'y magluluwalhati, kung siya po'y magiging proud, sabi niya po, He will glory not on other things, ngunit sa bagay na tinuturing ng mundo na kahihiyan. Save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Ang Apostol Pablo po not merely endure shame. Hindi niya lang po sinasabi na tinitiis ko ang kahihiyan, tinitiis ko ang persecutions, tinitiis ko yung pagbata ng krus na ipinapasan sa akin ni Kristo. Ngunit ano po makikita natin? He gloried in it. He did not merely endure the shame. He exalted in it. Bakit po? Ito po ay kanya nagiging koneksyon kay Kristo. Patunay na siya ay kay Kristo. Sapagkat siya ay dinudusta katulad ni Kristo. It became an undeniable truth, undeniable mark na siya ay Kristiyano because He bare the cross. He experienced shame. Kaya nga po sinabi ni Charles Spurgeon, they will never glory in the cross who are ashamed of a crucified Christ. Bakit hindi mo ninanais? Bakit kinakahiya mo yung mga kahihiyan na dudulot ng pagiging Kristiyano? Because, sabi po, you are ashamed of the crucified Christ. Kinakahiya mo si Kristo. Kaya hindi mo kayang pagtagumpayan ang mga bukatsyong, mga pang-uuyang, mahinang form of persecution, hindi mo kayang pagtagumpayan sapagkat you are ashamed of Christ. Why you refuse to bear your cross? Because you are ashamed of the crucified Christ. Kahit po ang kahihiyan ay sigurado for those who will carry their cross, we ought to tread this path gladly. Sapagkat ang unang pong tumahak ng landasing ito ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Amen. And those who are walking the path that Christ has trod will experience the same shame, same rejection, and it should be, ito po ay dapat maging isang parang medalya, maging isang diploma, certificate that proves you are in Christ, because you are walking like Him and you're experiencing the shame that He had experienced. So hindi lamang po yun, hindi lamang po ang ibig sabihin ng krus ay pagsusuko
pagtanggap sa hatol. Hindi lamang po ang ibig sabihin nito ay labis-labis na kahihiyan. It also meant cessation, to cease. Nung panahon po ng mga Romano, pag may nakita sila, a man with a cross on his back, hindi po nila naiisipin na naghahanap po yun ng bagong trabaho. Hindi po nila iisipin na yun po ay may hinahabol na pangarap. Hindi nila iisipin na yun po ay nagbabanta na nagtatangka na abutin ng bituin. Pag nakakita po sila ng tao with the crossbeam on his back, ang kanila pong naiisip ay yun na po ang kanyang huling lakad. Siya na po ay papunta sa kanyang huling hantungan. Wala na siyang babalikan sa mundo. At ang nasa harap niya yung kanyang sentensya. If they see a man with a cross on his back, consider him dead. Para siyang multo, he's a dead man walking. Ito po ang buhay na tinatawag ng Panginoong Jesus para sa ating mga mananampalataya. To die, to be a dead man walking. He calls us to take up our cross. Ano po ang ibig sabihin to follow Christ? Na hindi lamang po mamuhay ng mas mainam. To follow Christ is not merely to live better. Hindi mo pwedeng sabihin na, mas mabuti na ako. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo sa kanya pong utos? It is to die completely. Hindi lamang po kamatayan sa kasalanan, but dying to self. Hindi mo lamang iniiwan ang kasalanan. You're not just leaving evil behind, but you're also leaving your ego behind. Hindi lang yung kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno. Pati ang iyong sarili at ang iyong kalooban, ang iyong naisin, ang iyong gusto. That's why the Apostle Paul declared, without stuttering or apology, and sabi na po, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Ngunit hindi para sa kanyang sarili. But Christ liveth in me. At yan po ang buhay Kristiyano. Ilan sa atin ang ginagawa? I plus Christ. Ngunit ang sabi po ng Apostol Pablo, I, not I, but Christ. You no longer live for your name. Hindi na para sa karangyaan. Hindi na para sa kayamanan. Hindi na para sa iyong nais. You are to live for Him. Ang ibig sabihin po ng pagbuhat ng iyong sariling krus is to die in yourself. And you live for Him. Ang bawat hininga mo ay para kay Kristo. Ang iyong dugo ay para kay Kristo, ibububo mo ang iyong dugo para kay Kristo. Ilan sa atin na magsasabi, for me to live is Christ and to die is gain. Ang pagbuhat ng krus, ang ibig sabihin po nito ay pagpapasakop, pagsuko ng ating kalooban sa Diyos. To surrender our will sa kalooban po ng Diyos. Lahat ng iniisip mong karapatan mo, isusuko mo yan sa paanan ng Diyos. Yung buhay mo will not be used for your own glory. Ngunit uubusin mo. Hindi mo papatak lang para kay Kristo. You will pour it out for His glory.
Sabi ni Charles Stanley, taking up the cross means laying down your own plans, preferences, and pursuits. Mga plano mo, hindi na yun nasusundin mo. Mga preferensya mo, hindi na yun susundin mo. Yung mga hinahabol mo dati, hindi na yun ang hahabulin mo. Sapagkat kung hindi po natin ipinapako sa krus sa mga yon, we are guilty of self-idolatry. Ang Diyos natin, sarili natin. Tayo masusunod, higit kay Kristo. Ang tunay na buhay Kristiyano po ay hindi lamang pagdadagdag ng mga routine sa buhay. Hindi lang pagdadagdag ng morning and evening service sa iyo pong organizer, sa iyong schedule, o paminsan-minsan prayer meeting. Christ is not calling us to add religion to our routine. Ano po ang panawagan ng Panginoong Hesus? Again, kung tayo tunay na mananampalataya, ito'y panawagan sa inyo, panawagan sa atin. Ano pong panawagan ng Panginoong Hesus? Tayo po'y kanyang tinatawag na mamatay. Mamatay sa sarili. Mamatay sa ating yabang. Mamatay sa ating iniisip na popularidad. He calls us to die in our personal comfort. Hindi porket hindi ka komportable, hindi mo gagawin kahit alooban ng Diyos. We are to die, to revenge. May gusto tayong mabalikan, hindi na natin babalikan because hindi na po tayo ang masusunod sa ating sarili. We are to die on our old self. At sa pamagitan po ng kamatayan nito, tayo po mabubuhay muli kasama ni Kristo. But we live, but not us, but Christ who liveth in us. We need to die in ourselves so that we might rise in Him and live in Him and walk in Him. Yun po ang ibig sabihin ng ating krus. At ang krus na po yun ay dulot sapagkat kanya pong binuwis ang kanyang buhay, sariling buhay sa kanyang krus. Kung ibang tao siguro ang magsabi sa'yo, mamatay ka para sa akin, walang bearing, walang karapatan. But because Christ said it, He who died for us, siya na namatay para sa'yo. Anong kapal ng mukha meron ako para sabihin, hindi ako pwedeng mamatay para sa Kanya? Anong kapal ng mukha ang meron ako upang mag-iwan ng porsyento ng buhay ko na para sa akin? So we see that it is, again, ito po ay utos mula sa Panginoong Jesucristo mismo. Hindi po ito isang opinion, not an option, but a command. Command para kanino? Sa lahat ng mga Kristiyano, mga mananampalataya. At ito po'y tawag para for each and every one of us, specifically and personally. At ang tawag na po ito ay upang batain, bitbitin, buhatin ang ating sariling krus. Hindi po ito palamuti. Ito po ay pagpapakita ng ating pagpapasakop sa hatol ng langit that we are sinners and that we need Christ. That we are prepared to be shamed upang ikahiya ng tao ng mundo. Huwag lang ikahiya ni Kristo. And that we are dying in ourselves. At si Kristo na ang nabubuhay sa atin. So lastly mga kapatid, let's see the course. Gaano katagal? Gaano kadalas? Gaano katagal? Gaano kadalas? So sabi po ng Panginoong Hesus,
to take up His cross daily. So ano po sinasabi ng Panginoon Jesus? The course, ibig sabihin natin, the length of how you should do it. So ano pinapakita po ng Panginoon Jesus? There's, kanya pong sinisira yung notion ng part-time discipleship. Hindi lamang po mga pastor, mga missionaries ang nagbibigay ng buhay kay Kristo. Ang sabi po ng Panginoon Kristo, every disciple, every people who claim to be Christians, to be believers, ought to take up our cross, not for a moment, not for decades, but daily. Amen. Hindi niyo po sinabi once a year, pag may anniversary, o madalas, more than once a year, pagka merong Lord's Supper. Hindi niyo po sinabi na take up your cross during revival week. Ang sinabi ng Panginoon Jesus, to take up our cross daily. Kung araw-araw yun, anong parte ng buhay, anong araw ka dapat buhay sa sarili mo? Anong araw dapat na hindi si Kristo nabubuhay sa atin? The command is to take up our cross daily. Hindi po ito isang grand, one-time, big-time gesture nung atin tinanggap si Kristo. Not a one-time, big-time sacrifice. But it is 1,000 small deaths every day. Hindi ka namatay na isang beses lang. Si Jesus Christ lang po yung namatay na isang beses. But for us believers, we ought to die daily. Ang pagbitbit po sa ating krus is not done once in conversion. Tapos, ipapawalang bahala na. Hindi po tayo bibit-bit ng krus pagka may hinihingi po tayo sa Diyos lamang. The moment that we wake up, the moment that we open our eyes, we start the killing process. We start the crucifixion. The call to die greets you again every morning. Kung tayo nagtagumpay na patayin ang ating pride, our own desires yesterday, tomorrow is another day. The moment that we wake up, it's time to carry our cross again, to die in self again. Sapagkat habang tayo nabubuhay sa katawang ito, selfish desires are always there. Pride is always there, always knocking on our door. That's why the cross must be lifted up again. At ang pagbuhat po sa krus, ang pagpatay sa sarili, again, it should be done daily. Amen. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:31, ang sabi niya po doon, I die daily. This daily cross is not an occasional hardship. It's not a weekend commitment. Amen. Ano po ang panawagan ni Jesus? Hindi ka maging Kristiyano pag Sabado, Linggo, pag Biyernes. But rather to change your lifestyle. To carry your cross should be your lifestyle. Hindi siya basta isa lamang palamuti katulad ng ating sinabi. Cross-bearing should be our identity. Katulad po rin sinabi ni Matthew Henry, daily cross is a badge. Hindi lamang po siya dapat bitbitin, kundi ito po'y patunay kung sino ka. Ito yung magpapatunay na ikaw'y tunay na tagasunod ni Kristo. Tunay na tagasunod sa hari na ipinako sa krus. Ang krus na ito is not something seasonal.
It should be a sacred routine. Part of our everyday life, every moment of every day. It is not a one-time burden. It is a lifelong mark. So when Christ calls us to take up our cross, Kanya po tayong tinatawag to change the way of our lives. To walk every day in His footsteps. To die to ourselves. Bakit po? So that He might live in us more fully. Kaya niyo pong tapusin ko dito. Tayo po ngayon ay muling darako to partake in what we call the Lord's Supper. Ito po ay ating paraan, mandato ng Panginoong Hesus na ibinigay sa kanyang mga alagad sa atin to commemorate kung ano po yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. And as we remember the suffering of Christ on Mount Calvary, kung paano ang kanyang katawan ay pinagputol-putol at ang kanyang dugo ay binuhos para sa ating kaligtasan. Ang mensahe po ito ay nagmimistula ang isang pause, pahinga, upang tayo po ay mag-reflect, magbalik tanaw sa ating buhay. Hindi lamang po sa 1 year ng ating na binuhay natin as a church member. We look back and reflect. Gaano tayo kapatay sa ating sarili? Gaano kabuhay si Kristo sa atin? Have we truly died to ourselves? Has Christ taken His rightful place in us? Ang kanya pong krus na binata is once and for all. Ngunit ang krus na ating binabata at dapat batain, we should bear it daily. Ang kanya pong krus is for our salvation. At ang ating krus po is our response to that salvation. Sa ating pong pagbabalik tanaw sa kamatayan ni Kristo, let us not forget that we too are called to die. We are called to die to ourselves daily, deeply, decisively. Ilan sa atin ang mga pagsabi, magkakaroon ng lakas ng loob to say that I share the same commitment, conviction as the Apostle Paul to say that I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ilan ang makapagsasabi sa atin, for me, to live is Christ, and to die is gain. Nawa po, sa panahong ito, hindi lamang po natin isipin yung kamatayan, balik tanaw, ang kamatayan na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. But we ought to reflect it, not just to admire His sacrifice, but imitate it in a way that we die to ourselves and we let Christ live in us. Sapagkat po ang krus ay hindi lamang po storya ng Panginoong Hesus. This is our responsibility as well. Amen. Hindi lamang po ang Panginoong Jesucristo ang cross-bearer. We are also cross-bearers. And we ought to carry our cross daily. Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Amen. Tayo po ay magstayo. Tayo po ay